Ang katahimikan ng malawak na mansyon ng pamilya Montemayor ay binasag ng isang matinis at galit na sigaw na nagmumula sa malawak na sala. Ang mga kristal na chandelier na nakasabit sa mataas na kisame ay tila yumanig sa tindi ng boses na yon. Sa gitna ng makintab na sahig na gawa sa mamahaling marmol, isang eksena ng kawalan ng katarungan ang kasalukuyang nagaganap. Si Doña Gloria, ang matriarka ng pamilya, ay nakatayo na parang isang hukom na handang magpataw ng parusa. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa babaeng nakaluhod sa kanyang harapan. Ang babaeng iyon ay si Jessa, ang kanilang katulong. Nakayuko si Jessa, nanginginig ang buong katawan habang mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang kupas na uniforme. Walang babala, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Jessa. Ang puwersa ng pagkakasampal ay naging dahilan upang mapahawak si Jessa sa kanyang mukha habang ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa sahig. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ngunit mas masakit ang mga salitang kasunod nito. Nagsalita si Doña Gloria sa isang tinig na puno ng pandidiri. Sinabi niya na ibalik ni Jessa ang kanyang singsing na brilyante. Kung ayaw nitong tumawag siya ng mga pulis, idiniin niya na walang ibang pumasok sa kanyang kwarto kundi si Jessa lamang. Si Jessa, sa kabila ng takot at hiya, ay sinubukang magpaliwanag. Sa garalgal na boses sinabi niyang hindi niya kinuha ang singsing at naglilinis lamang siya ng mesa. Ginamit niya ang bawat po at opo bilang tanda ng paggalang, umaasang mananaig ang kanyang katapatan sa loob ng 2 taong paninilbihan. Ngunit sa sofa, nakaupo si Vanessa, ang mapapangasawa ni Daniel. Pinagmamasdan niya ang pangyayari habang humihigop ng tsa, tila nanonood lamang ng isang nakakaaliw na palabas sa telebisyon. May mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi nang sabihin niyang alam na nila ang ugali ng mga mahihirap na tulad ni Jessa, mabait sa harap, ngunit magnanakaw kapag nakatalikod. Ang mga salita ni Vanessa ay lalong nagpainit sa ulo ni Doña Gloria. Sa itaas ng grand staircase nakatayo si Daniel. Nakasaksi siya sa lahat ng nangyayari. Nakita niya kung paano saktan ng kanyang ina ang babaeng walang kalaban-laban. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat ni Jessa habang humihikbi ito. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis at may bahagi sa kanya na gustong bumaba awatin ang kanyang ina at ipagtanggol si Jessa. Subalit nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa sahig. Ang takot niya kay Doña Gloria na kumontrol sa kanyang buhay mula pagkabata ay mas matimbang kaysa sa kanyang konsensya. Ikinuyom na lamang ni Daniel ang kanyang mga kamao sa gilid ng kanyang pantalon, tahimik na tinatanggap ang kanyang sariling kaduwagan. Bumalik ang atensyon sa sala nang hablutin ni Doña Gloria ang lumang bag ni Jessa. Ibinuhos niya ang laman nito sa sahig. Nagkalat ang mga personal na gamit ni Jessa, ilang barya, isang lumang rosaryo, isang panyo at ilang piraso ng gamot para sa sakit sa bato. Walang singsing, walang brilyante. Sa halip na humingi ng tawad dahil sa maling paratang, lalong nagalit si Doña Gloria. Para sa kanya, ang hindi pagkakita sa singsing ay nangangahulugang itinago na ito ni Jessa sa ibang lugar. Dinuro niya si Jessa at sinabihang lumayas na sa pamamahay na yon. Nagbanta siya na kung makikita pa niya ang pagmumukha ni Jessa sa Makati, siya mismo ang magpapakulong dito. Dahan-dahang tumayo si Jessa. Ang kanyang pisngi ay namumula pa rin mula sa sampal. Pinulot niya ang kanyang rosaryo at mga gamot ng kanyang ina na nakakalat sa sahig. Ang kanyang mga mata na puno ng luha ay saglit na napadako sa itaas ng hagdan kung saan nakatayo si Daniel. Nagtama ang kanilang paningin. Sa mga matang yun, nakita ni Daniel hindi ang galit kundi ang pagkabigo. Isang tahimik na tanong kung bakit hindi siya tinulungan ng taong pinagsilbihan niya ng tapat. Iniwas ni Daniel ang kanyang tingin. Hindi niya kayang harapin ang bigat ng tingin na yon.
Tumalikod si Jessa at naglakad palabas ng mansyon. Pagbukas niya ng malaking pintuan, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay madilim at ang hangin ay malamig, tila nakikiramay sa kanyang sinapit. Walang payong, walang pera at walang dangal na natira. Humakbang si Jessa palabas ng gate habang ang ulan ay agad na bumasa sa kanyang manipis na damit. Nang makaalis na si Jessa, humupa ang tensyon sa loob ng bahay. Si Doña Gloria ay umupo sa sofa, hinihilot ang kanyang sentido, habang si Vanessa ay nag-aalok ng tubig, pilit na pinapakalma ang matanda. Bumaba si Daniel mula sa hagdan, mabibigat ang bawat hakbang. Lumipas ang ilang oras at sumapit ang gabi. Ang mansyon ay tahimik na naman, ngunit ang katahimikan ngayon ay mas mabigat. Si Daniel ay naiwang mag-isa sa sala habang ang iba ay nasa kani-kanilang kwarto na. Ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Hindi niya maalis sa kanyang isip ang mukha ni Jessa at ang paraan ng pagpapalayas dito. Naupo siya sa sofa kung saan kanina ay nakaupo si Vanessa. Habang nakatulala, ang kanyang paningin ay napako sa isang bagay na kumikinang sa ilalim ng katabing armchair. May kung anong kislap na tumatama sa liwanag ng lampara. Yumuko si Daniel at inabot ang bagay na yon. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa malamig na metal. Hinila niya ito palabas. Ito ay ang singsing. Ang brilyanteng singsing na may malaking bato sa gitna. Ito ay nahulog at sumiksik sa pagitan ng carpet at ng paa ng mabigat na upuan. Marahil ay nalaglag ito mula sa daliri ng kanyang ina kanina habang nagkakape o kaya ay nahulog ng padabog na umupo si Vanessa. Nanigas si Daniel habang hawak ang singsing. Ang bagay na ito na maliit at walang buhay ay nagdulot ng napakalaking pinsala. Dahil dito, isang babae ang sinampal, ipinahiya, tinanggalan ng trabaho at pinalayas sa gitna ng bagyo. At higit sa lahat, dahil sa bagay na ito, napatunayan ni Daniel sa kanyang sarili kung gaano siya kahina. Maari sana niyang sabihin kanina na hanapin muna ng mabuti. Maari sana niyang pigilan ang kamay ng kanyang ina, ngunit wala siyang ginawa. Mahigpit na hinawakan ni Daniel ang singsing hanggang sa bumaon ito sa kanyang palad. Nais niyang sumigaw sa galit sa kanyang sarili, ngunit walang boses na lumabas. Tanging ang tunog lamang ng malakas na ulan sa labas ang sumasagot sa kanyang pagsisisi. Alam niyang nasa labas pa si Jessa, basa nilalamig, at dala-dala ang bigat ng isang kasalanang hindi naman nito ginawa. Tumayo si Daniel at lumapit sa bintana. Ang salamin ay malabo dahil sa hamog at ulan. Sa refleksyon ng salamin, nakita niya ang isang lalaking mayaman na kasuot ng mamahaling damit, ngunit sa loob ay hungkag at walang kwenta. Ang gabing iyon ay naging simula ng kanyang bangungot. Ang kislap ng brilyante sa kanyang kamay ay hindi tanda ng yaman, kundi isang paalala ng kanyang pagkukulang bilang isang tao. Alam ni Daniel na hindi matatapos ang kwentong ito sa pagkakita ng singsing. Kailangan niyang itama ang pagkakamaling ito kahit pa ang kapalit nito ay ang pagsuway sa ina na kanyang kinatatakutan sa buong buhay niya. Inilagay niya ang singsing sa kanyang bulsa. Mabigat ito. Mas mabigat pa sa anumang bagay na nabuhat niya noon. Ito ang bigat ng konsensya. Bukas kailangan niyang hanapin si Jessa, hindi bilang amo, kundi bilang isang taong humihingi ng tawad. Ngunit sa lakas ng ulan at lawak ng Maynila, hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa labas, ang kidlat ay gumuhit sa kalangitan na sinundan ng dagundong ng kulog na tila nagbabadya ng mas marami pang unos na darating sa kanilang mga buhay. Ang gabi ay tila walang katapusan para kay Daniel. Nakaupo siya sa kanyang malawak na kama, nakatitig sa kisame, habang ang singsing na brilyante ay nakapatong sa kanyang bedside table, nagniningning sa ilalim ng dim light na parang isang mapangutyang mata. Ang bawat tik ng orasan ay parang martilyo na pumupukpok sa kanyang konsensya. Hindi niya maalis sa isip ang mukha ni Jessa, ang takot, ang hiya, at higit sa lahat ang pagkabigo
sa mga mata nito bago ito lumabas sa ulan. Kinabukasan, maagang nagising si Daniel. Hindi na siya nag-abala pang mag-almusal kasama ang kanyang ina at si Vanessa. Alam niyang kung makikita niya si Doña Gloria, baka hindi niya mapigilan ang sarili na isumbat ang nangyari kagabi. Sa halip nagsuot siya ng simpleng damit, isang puting t-shirt at maong at kinuha ang susi ng kanyang itim na SUV. Bago umalis, dumaan siya sa silid kung saan itinatago ang mga files ng mga empleyado. Umaasa siyang makikita pa ang impormasyon ni Jessa. Ngunit nang buksan niya ang cabinet, wala na doon ang folder. Malamang ay ipinatapon na ito ni Doña Gloria o sinunog tulad ng ginagawa nito sa lahat ng bagay na itinuturing nitong basura. Napamura si Daniel sa hangin. Ang tanging naaalala niya ay ang banggit ni Jessa, minsan tungkol sa tondo at ang pangalan ng barangay kung saan ito nakatira. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaandar ito palabas ng Forbes Park. Habang binabaybay ang kalsada ng Makati, nakikita niya ang matataas na gusali, malilinis na kalye at mga mamahaling sasakyan. Ito ang mundo kung saan siya lumaki, isang mundo ng pribilehiyo at ginhawa. Ngunit habang papalayo siya sa sentro ng negosyo at papalapit sa hilaga ng Maynila, unti-unting nagbabago ang tanawin. Ang maluluwag na kalsada ay napalitan ng makikitid na eskinita. Ang mga puno at hardin ay napalitan ng mga tumpok ng basura at mga barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang hangin na kanina ay amoy aircon at mamahaling pabango ay napalitan ng masangsang na amoy ng estero at usok ng mga sasakyan. Narating ni Daniel ang tondo. Ito ang unang pagkakataon na tumapak siya sa lugar na ito ng mag-isa. Ang kanyang makintab na sasakyan ay tila isang alien na bumaba sa ibang planeta. Ang mga tao sa kalsada ay napapatingin sa kanya, mga tingin na may halong pagtataka, inggit at hinala. May mga batang naglalaro sa gitna ng kalsada na walang sapin sa paa. May mga lalaking nag-iinuman sa tanghaling tapat at may mga babaeng naglalaba sa gilid ng kanal. Napilitan siyang ihinto ang sasakyan dahil hindi na ito kasya sa papasok na looban. Bumaba siya at agad na naramdaman ang init ng araw na tumatama sa kanyang balat kasabay ng maalinsangang hangin. Isinara niya ang pinto ng kotse at pinindot ang lock, tinitiyak na ligtas ito. Naglakad siya papasok sa eskinita. Ang putik ay dumikit sa kanyang mamahaling sapatos. Bawat hakbang ay mabigat, hindi dahil sa pagod kundi dahil sa kaba. Nagtanong-tanong siya sa mga nakasalubong. Kilala niyo po ba si Jessa yung nagtatrabaho sa Makati? Tanong niya sa isang ale na nagtitinda ng fishball. Tiningnan siya ng ale mula ulo hanggang paa bago sumagot. Maraming Jessa dito, sir. Anong apelyido? Napahinto si Daniel. Hindi niya alam ang apelyido ni Jessa. 2 taon na itong naninilbihan sa kanila, ngunit ni minsan ay hindi niya ito tinanong o tiningnan man lang ang ID nito. Ang alam lang niya ay Jessa. Nakaramdam siya ng panibagong hiya sa kanyang sarili. Yung may nanay na may sakit. Dagdag niya, umaasang makatutulong ito. Tumango ang ale at itinuro ang dulo ng eskinita. Si Jessa na anak ni Aling Remedios. Doon sa dulo, kumanan ka sa may poso, tapos yung bahay na may asul na trapal. Nagpasalamat si Daniel at nagpatuloy sa paglalakad. Habang papalapit siya, lalong sumisikip ang daan at lalong bumabaho ang paligid. Naririnig niya ang ingay ng mga telebisyon, sigawan ng mga nag-aaway at iyak ng mga bata. Ito ang realidad na araw-araw na inuuwian ni Jessa matapos pagsilbihan ang kanyang pamilya sa mansyon. Sa wakas, narating niya ang bahay na itinuro. Hindi ito matatawag na bahay. Ito ay isang maliit na istruktura na tila anumang oras ay babagsak. Ang dingding ay gawa sa plywood na inaanay na at ang bubong ay mga yero na pinapatungan ng mga gulong at bato para hindi liparin ng hangin. May nakasabit na asul na trapal sa bintana na nagsisilbing kurtina.
Huminto si Daniel sa tapat ng pintuan, nagawa lang sa isang pirasong kahoy na walang seradura. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ano ang sasabihin niya? Paano siya hihingi ng tawad? Bago pa siya makatok, narinig niya ang mga boses mula sa loob. Ang dingding ay manipis, kaya dinig na dinig niya ang lahat. Ate, gutom na po ako. Isang boses ng bata ang narinig niya. Mahina ito at nanginginig. Sumagot ang isang pamilyar na boses, ang boses ni Jessa. Sandali na lang, Nico. Maglulugaw ako. Konting tiis na lang, ha? Wala na po tayong bigas, ate. Sagot ng bata. Nagkaroon ng katahimikan. Narinig ni Daniel ang kaluskos ng mga kagamitan. Marahil ay naghahalongkat si Jessa ng kung ano man ang pwede pang lutuin. Pagkatapos ay narinig niya ang isang ubo, isang malalim tuyo at masakit na ubo na tila nanggagaling sa kailaliman ng baga. Ito ay boses ng isang matanda. Malamang ay ang ina ni Jessa. Jessa, anak! Ang tawag nito sa pagitan ng pag-ubo. Hayaan mo na ako. Huwag ka nang mag-alala sa gamot ko. Ibili mo na lang ng pagkain ang kapatid mo. Nay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Ang sagot ni Jessa at sa tono nito ay halatang pinipigilan niya ang pag-iyak. Gagawan ko po ng paraan. May mahahanap din akong trabaho bukas. Magpapalaba ako o magtitinda. Basta gagaling kayo. Napapikit si Daniel. Ang bigat ng sitwasyon ay dumagan sa kanya. Si Jessa ay nawalan ng trabaho dahil sa kanya. Dahil sa kanya walang makain ang batang iyon. Dahil sa kanya walang pambili ng gamot ang matandang iyon. Ang kanyang kawalan ng kibo kagabi ay may direktang epekto sa buhay at kamatayan ng pamilyang ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa siwang ng pinto at sumilip. Ang loob ng bahay ay madilim, tanging ang liwanag na nanggagaling sa mga butas ng yero ang nagbibigay ilaw. Nakita niya si Jessa na nakaupo sa sahig yakap, ang isang payat na matandang babae na nakahiga sa banig. Sa tabi nila ay isang batang lalaki, si Nico, na nakatingin sa kawalan habang hinihimas ang tiyan. Ang matandang babae, si Aling Remedios, ay mukhang butot balat na. Ang kanyang balat ay madilaw at ang kanyang mga mata ay lubog na lubog. Halatang malubha na ang kanyang sakit sa bato. Si Jessa naman ay nakasuot pa rin ng parehong damit na suot niya kahapon nang umalis siya sa mansyon, basa pa siguro ito kagabi at natuyo na lang sa kanyang katawan. Nakikita ni Daniel ang pagod sa mukha ni Jessa. Wala na ang masiglang katulong na bumabati sa kanya tuwing umaga. Ang nasa harap niya ay isang babaeng pasan ang daigdig, lumalaban sa isang digmaang alam niyang matatalo siya. Hindi na kinaya ni Daniel na manatili lang sa labas. Ang kanyang konsensya ay sumisigaw na kailangan niyang kumilos. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang sarili at kumatok sa marupok na pintuan. Tao po. Ang sabi niya, sinusubukang gawing normal ang kanyang boses kahit nanginginig ito. Tumigil ang ingay sa loob. Narinig niya ang mabilis na mga hakbang papalapit sa pinto. Bumukas ito ng bahagya at lumitaw ang mukha ni Jessa. Nang makita ni Jessa kung sino ang nasa labas, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at takot. Agad niyang binuksan ng malaki ang pinto at humarang dito, tila pinoprotektahan ang kanyang pamilya mula sa isang panganib. Ang kanyang reaksyon ay hindi tuwa kundi depensa. Sir Daniel, ang bulong niya halos hindi makapaniwala. At pagkatapos ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng tapang. Bakit po kayo nandito? May ipapapulis po ba kayo? Ang tanong na yon ay parang sampal kay Daniel. Inakala ni Jessa na narito siya para saktan palalo sila. Hindi, Jessa. Hindi. Mabilis na sagot ni Daniel, itinataas ang kanyang mga kamay bilang tanda ng kapayapaan. Nandito ako para humingi ng tawad. Tinitigan siya ni Jessa ng matagal. Sa likod niya narinig ni Daniel ang panibagong ubo ni Aling Remedios, mas malakas at mas nakakatakot kaysa kanina. Tumingin si Jessa sa kanyang ina, pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Daniel. Sa sandaling iyon, ang hangin sa pagitan nila
ay puno ng hindi nasabing mga salita at damdamin. Ito ang pagkikita ng dalawang mundo, ang mundo ng yaman na nagkasala at ang mundo ng hirap na nagdusa. At sa madilim na eskinita ng tondo, nagsimula ang tunay na pagsubok ni Daniel. Hindi gumalaw si Jessa sa kinatatayuan niya. Ang kanyang katawan ay nagsilbing harang sa pagitan ni Daniel at ng kanyang pamilya. Kung ang mga mata ay nakamamatay kanina pa sana, bumagsak si Daniel sa marupok na sahig na kawayan. Ang takot na rumehistro sa mukha ni Jessa kanina ay napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon, ang hitsura ng isang taong wala nang mawawala pa. Sir Daniel, ulit niya, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang dating paggalang. Ang kanyang boses ay may halong pait at pagod. Kung nandito kayo para ipapulis ako, gawin niyo na. Wala akong ninakaw, pero alam kong hindi naman mahalaga ang katotohanan sa mga tulad ninyo. Naramdaman ni Daniel ang bigat ng paratang na yon. Humakbang siya nang dahan-dahan papasok kahit naramdam niyang hindi siya tinatanggap doon. Ang amoy ng gamot luma at kulob na hangin at ang singaw ng estero ay sumampal sa kanya, ngunit tiniis niya ito. Hindi, Jessa. Mabilis na sagot ni Daniel, ang kanyang mga kamay ay nakataas pa rin bilang tanda ng pagsuko. Nandito ako para sabihing, nakita ko na ang singsing. Saglit na natigilan si Jessa. Ang balikat niya ay bahagyang bumaba, tila nawalan ng kaunting bigat, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nagdududa. Nakita niyo na? Oo. Pag-amin ni Daniel, at sa unang pagkakataon, hindi siya makatingin ng diretso sa mata ng kanyang dating katulong. Nahulog lang ito sa ilalim ng sofa. Hindi mo kinuha. Nagkamali si Mama. Nagkamali kaming lahat. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Jessa. Hindi ito tawa ng tuwa, kundi ng sakit. Nagkamali lang. Ganoon lang kadali sa inyo yon, sir. Dahil sa pagkakamaling yon nawalan ako ng dangal. Tinawag akong magnanakaw sa harap ng maraming tao. Sinampal ako ng nanay niyo at ngayon sasabihin niyo lang na nagkamali kayo. Hindi nakasagot si Daniel. Tama si Jessa. Walang salita ang makakatumbas sa hiya na idinulot nila. Kaya't ginawa niya ang tanging paraan na alam ng mga taong tulad niya para ayusin ang problema. Dumukot siya sa bulsa ng kanyang pantalon at inilabas ang isang makapal na puting sobre. Puno ito ng pera, higit pa sa sweldo ni Jessa ng 1 taon. Ito ang solusyon na naisip niya habang nagmamaneho papunta rito. Jessa, tanggapin mo ito. Sabi ni Daniel, iniabot ang sobre ng may pag-aalinlangan. Sweldo mo ito at may dagdag pa bilang tulong at danyo sa nangyari. Pwede kang magsimula ulit. Pwede mong ipagamot ang nanay mo. Tinitigan ni Jessa ang sobre. Para kay Daniel, ang sobreng iyon ay simbolo ng pagsisisi at pagtulong. Ngunit para kay Jessa ito ay insulto. Ito ay parang pagbili sa kanyang katahimikan, pagbabayad sa kanyang nasaktang pagkatao na parang isang basag na vase na madaling palitan. Sa isang iglap, kumilos ang kamay ni Jessa. Sa halip na kunin ang sobre, marahas niya itong pinalo pa itaas. Isang matinding hampas ang tumama sa kamay ni Daniel. Bumukas ang sobre at nagliparan ang mga perang papel sa ere. Umulan ng libo-libong piso sa loob ng masikip at madilim na barong-barong. Ang mga kulay asul at dilaw na papel ay dahan-dahang bumagsak sa maruming sahig sa tabi ng banig ng may sakit at sa paanan ng batang si Nico na gulat sa nangyayari. Hindi nabibili ng pera niyo ang dangal ko. Sigaw ni Jessa. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Tumutulo na ang kanyang mga luha, puno ng galit at sakit. Akala niyo ba, dahil mahirap kami, pwede niyo na kaming tapakan at tapalan ng pera. Pagkatapos, umalis na kayo layas. Natigilan si Daniel. Nakatayo siya sa gitna ng nagkalat na pera. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamaliit na tao sa mundo. Ang tinig ni Jessa ay punong-puno ng tapang
na hindi niya inaasahan mula sa isang babaeng sanay na yumuko. Ngunit bago pa man makasagot si Daniel, isang nakakatakot na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa banig. Si Aling Remedios ay biglang nangisay. Ang kanyang katawan ay nanigas at bumaluktot sa sakit. Ang kanyang mga mata ay tumirik at ang kanyang bibig ay bumubula habang pilit siyang humihinga. Ang tunog ng kanyang lalamunan ay parang tuyong dahon na nilulukot isang huni ng taong agaw buhay. Nanay, tili ni Jessa. Nakalimutan niya ang galit kay Daniel. Agad siyang lumuhod sa tabi ng ina at hinawakan ang naninigas nitong mga kamay. Nainay, lumaban po kayo, Nico. Kumuha ka ng tubig bilis. Natataranta si Nico. Umiiyak ang bata habang naghahanap ng baso, ngunit walang tubig sa pitsel. Ang buong bahay ay napuno ng panik. Nakita ni Daniel ang pamumutla ni Aling Remedios. Alam niya ang itsura ng taong nasa bingit ng kamatayan. Nakita na niya ito sa kanyang lolo noon. Kung hindi sila kikilos ngayon, mamamatay ang matanda sa harap nila. Jessa, kailangan na siyang dalhin sa ospital. Sigaw ni Daniel, binasag ang kanyang pagkakatulala. Wala kaming pera. Hagulgol ni Jessa habang pilit na pinapakalma ang ina. Wala kaming pambayad. Ako ang bahala. Sagot ko ang lahat, ilabas na natin siya. Hindi na naghintay ng sagot si Daniel. Ibinasura niya ang kanyang pagiging maarte. Lumapit siya sa banig, lumuhod sa maruming sahig at isinuot ang kanyang mga braso sa ilalim ng payat na katawan ni Aling Remedios. Huwag tangkasanang pigilan ni Jessa si Daniel, ang kanyang pride ay pilit pa ring lumalaban. Kaya namin, mamamatay siya kapag nagmatigas ka pa. Mariing sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay may awtoridad na nagpatahimik kay Jessa. Kalimutan mo muna ang galit mo sa akin. Isipin mo ang nanay mo. Sa pagkakataon yun, nag-upo ang pader na itinayo ni Jessa. Tumingin siya sa kanyang ina na unti-unti nang nawawalan ng malay. At pagkatapos ay sa kapatid niyang si Nico na umiiyak sa takot. Alam niyang tama si Daniel. Wala siyang choice. Nilunok niya ang kanyang pride kasabay ng mapapait na luha. Binuhat ni Daniel si Aling Remedios ng parang isang bata. Ang matanda ay napakagaan, tanda ng matagal na gutom at sakit. Tumakbo si Daniel palabas ng barong-barong, hindi alintana, kung magasgasan ang kanyang braso sa hamba ng pinto o madumihan ang kanyang damit. Sumunod si Jessa at Nico. Ang mga kapitbahay ay nagsilabasan, nagbubulungan at nanonood habang bitbit ng isang mayamang lalaki ang kanilang kapitbahay na may sakit. Pagdating sa kotse, maingat na inihiga ni Daniel si Aling Remedios sa backseat. Ang mamahaling leather seat ay agad na nadumihan ng putik at pawis, ngunit hindi ito pinansin ni Daniel. Pumasok si Jessa sa tabi ng ina, hawak ang kamay nito at nagdadasal ng pabulong. Si Nico ay sumiksik sa kabilang gilid. Mabilis na sumakay si Daniel sa driver's seat. Binuhay niya ang makina at pinaharurot ang sasakyan palabas ng masikip na eskinita ng tondo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela puti, ang mga kamao. Sa rearview mirror nakita niya si Jessa. Nakayuko ito, umiiyak habang yakap ang ina. Galit pa rin ito sa kanya, alam ni Daniel iyon. Ang pagtulong niya ngayon ay hindi makakapagbura sa kasalanan ng kahapon. Ngunit habang tumatakbo ang sasakyan patungo sa pinakamalapit na ospital, naramdaman ni Daniel na sa wakas may ginagawa siyang tama. Ang mga perang nagkalat sa sahig ng barong-barong ay naiwan doon isang patunay na may mga bagay na hindi kayang ayusin ng salapi at may mga sitwasyon na ang tanging solusyon ay ang pagkilos ng mabilis bago mahuli ang lahat. Ang paglalakbay na ito ay hindi lang patungo sa ospital. Ito ay simula o isang mahabang daan ng pagbabayad puri. Mabilis na pinaharurot ni Daniel ang kanyang SUV palabas ng masikip na eskinita ng tondo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela habang panay ang sulyap niya sa rearview mirror. Sa likod nakahiga si Aling Remedios na mumumutla at halos hindi na humihinga habang yakap-yakap siya ni Jessa at Nico.
Saang ospital tayo pupunta? Tanong ni Daniel, ang boses ay puno ng pag-aalala. Dadalhin ko kayo sa St. Luke's o sa Makati Med. Mas maganda ang gamit doon. Huwag. Mabilis na sagot ni Jessa. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matigas. Hindi namin kaya ang bayad doon, sir. Kahit ibenta ko pa ang kaluluwa ko, hindi aabot. Dalhin niyo na lang kami sa Jose Reyes o sa Tondo General. Sagot ko ang lahat, Jessa. Huwag ka nang mag-alala sa pera. Giit ni Daniel, pilit na inililiko ang sasakyan patungo sa direksyon ng mga pribadong ospital. Sir, parang awa niyo na. Sigaw ni Jessa, at sa pagkakataong ito, may halong takot na ang kanyang boses. Kapag dinala niyo kami sa mahal na ospital, hahanapin kami ng pamilya niyo. Ipapahiya niyo lang ulit kami. Sa pampublikong ospital na lang, please. Doon kami nababagay. Natahimik si Daniel. Ang sinabi ni Jessa ay tumama sa kanya. Tama siya. Kung dadalhin niya sila sa ospital na kilala ng kanyang pamilya, siguradong malalaman ito ni Doña Gloria o ni Vanessa at siguradong susugod ang mga ito para gumawa ng eskandalo. Napabuntong hininga si Daniel at pinihit ang manibela pabalik sa direksyon ng Tondo. Sige, saan mo gustong itinuro ni Jessa ang daan patungo sa isang lumang pampublikong ospital? Pagdating nila doon, bumungad kay Daniel ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Ang emergency room ay punong-puno ng tao. May mga pasyenteng nakahiga sa stretcher sa hallway. May mga nakaupo sa sahig na may swero at ang amoy ng gamot ay humahalo sa amoy ng pawis at dugo. Bumaba si Daniel at agad na tumawag ng nurse. Nurse, tulong, may emergency dito. Isang pagod na nurse ang lumapit, tiningnan si Aling Remedios at sumagot ng walang emosyon. Puno na po kami, sir. Walang bakanting kama. Maghintay muna kayo sa labas o lumipat ng ibang ospital. Natigilan si Daniel. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakaranas na tanggihan. Sa kanyang mundo ang pera ay nagbubukas ng lahat ng pinto. Ngunit dito, sa ikatlong klaseng ospital na ito, ang pera ay tila walang bisa sa harap ng kakulangan ng pasilidad. Hindi pwede. Sigaw ni Daniel, ang kanyang pasensya ay nauubos na. Namamatay na ang pasyente, gawan niyo ng paraan. Tiningnan siya ng nurse ng masama. Sir, huwag po kayong sumigaw. Lahat po dito, emergency. Pumila kayo. Si Jessa na sanay na sa ganitong sistema ay lumapit kay Daniel at hinawakan ang braso nito. Sir, tama na. Huwag niyo po silang awayin. Mas lalo lang tayong hindi aasikasuhin. Pagkatapos ay bumaling si Jessa sa nurse nagmamakaawa. Ma'am, parang awa niyo na po. Kahit sa sahig lang, basta matingnan lang ang nanay ko. Kahit dextrose lang muna. Nabagbag ang damdamin ng nurse sa pagmamakaawa ni Jessa. O marahil ay dahil sa nakita niyang desperasyon sa mata ng bata na si Nico. Sige, ihiga niyo muna siya sa folding bed doon sa gilid. Tatawagin ko ang doktor kapag may libre na. Agad na kumilos si Daniel at binuhat si Aling Remedios papasok. Inihiga nila ito sa isang lumang folding bed na kinakalawang na ang mga bakal. Walang kumot, walang unan. Hinubad ni Daniel ang kanyang mamahaling jacket at inilagay ito sa ilalim ng ulo ng matanda. Si Jessa ay napatingin sa ginawa ni Daniel. Ang jacket na yon ay nagkakahalaga ng higit pa sa sweldo niya ng isang buwan. At ngayon ay ginagamit na unan sa isang maruming ospital. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, pasasalamat ba o hiya. Lumipas ang ilang oras. Walang doktor na dumadating. Si Aling Remedios ay patuloy na umuungol sa sakit. Si Daniel ay hindi mapakali. Nakikita niya ang paghihirap ng mga tao sa paligid, isang sanggol na umiiyak. Isang matandang lalaking may sugat sa ulo na nakabalot lang ng panyo, isang babaeng nanganganak sa wheelchair. Ito ang impyerno na hindi niya alam na nag-i-exist sa kanyang sariling bayan. Hindi na nakatiis si Daniel. Nilapitan niya ulit ang nurse station. Sa pagkakataong ito, hindi siya sumigaw.
Binuksan niya ang kanyang wallet at palihim na inabutan ng pera ang head nurse. "Please," bulong niya. Kailangan lang talagang matignan ng nanay niya. Kahit anong kailangan babayaran ko. Bigyan niyo siya ng maayos na kwarto kung meron. Nagkatinginan ng mga nurse. Alam nilang bawal ito pero sa hirap ng buhay at sa dami ng pasyente minsan ay kailangan nilang pumikit. Kinuha ng head nurse ang pera at tumango. May isang bakanting private room sa taas. Kakalabas lang ng pasyente. Pero mahal ang bayad doon. Wala akong pakialam sa presyo. Dalhin niyo na siya doon ngayon din. Mabilis na sagot ni Daniel. Sa wakas na ilipat si Aling Remedios sa isang maayos na kwarto. Tahimik, may aircon at may sariling banyo. Agad na ikinabit ang mga aparato at nabigyan siya ng gamot. Unti-unting naging normal ang paghinga ng matanda at nakatulog ito ng mahimbing. Nakahinga ng maluwag si Jessa. Naupo siya sa tabi ng kama ng ina. Hawak ang kamay nito. Si Nico ay nakatulog na sa sofa. Lumapit si Daniel sa kanya. "Jessa, kumain ka na ba?" Umiling si Jessa nang hindi tumitingin. "Hindi pa po, pero ayos lang ako. Salamat po, Sir Daniel. Kung hindi dahil sa inyo." Hindi niya tinuloy ang sasabihin. Ang pride niya ay naroon pa rin, pero ang pasasalamat ay hindi na maikakaila. "Wala yon," sagot ni Daniel. "Jessa, tungkol sa pera kanina. Pasensya na kung nabastos kita. Hindi ko intensyon na insultuhin ka. Gusto ko lang tumulong." Tumingin si Jessa kay Daniel. Sa ilalim ng fluorescent light ng ospital, nakita niya ang pagod sa mukha ng kanyang amo. Ang damit nito ay gusot-gusot na may mantsa ng dugo at dumi. Ang buhok nito ay magulo. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito si Daniel, hindi bilang isang prinsipe sa kastilyo, kundi bilang isang tao na marunong magmalasakit. "Alam ko po, sir," mahinang sagot ni Jessa. "Pero sana, maintindihan niyo rin. Mahirap kami, pero may dangal pa rin kami. Ayaw naming maging pabigat o magmukhang-mukhang pera." Tumango si Daniel. Naintindihan ko na ngayon. Biglang tumunog ang cellphone ni Daniel, si Vanessa. Napatingin si Daniel sa screen. 10:00 na ng gabi. Siguradong hinahanap na siya sa bahay. "Kailangan ko nang umalis," sabi ni Daniel pinatay ang tawag. "Babalik ako bukas. May iniwan akong pera sa nurse station para sa pagkain niyo at gamot." "Sir, wag na po kayong bumalik," sabi ni Jessa. At sa pagkakataong ito, may pag-aalala sa boses niya. "Baka magalit ang mami niyo. Baka maghinala si Ma'am Vanessa. Okay na kami dito. Kaya na namin." Ngumiti ng mapait si Daniel. "Hayaan mo sila. Buhay ko to, Jessa. At may utang ako sa inyo na hindi kayang bayaran ng pera lang." Tinalikuran niya si Jessa at lumabas ng kwarto. Pagkasara ng pinto, sumandal si Daniel sa pader at huminga ng malalim. Alam niyang pag-uwi niya isang digmaan ang sasalubong sa kanya. Pero sa unang pagkakataon, handa siyang lumaban. Dahil sa likod ng pintong yon, may mga taong nagturo sa kanya kung ano ang tunay na halaga ng buhay. 1 linggo na ang nakalipas mula nang mailabas si Aling Remedios sa ospital. Dahil sa tulong ni Daniel, nakauwi na ito sa kanilang barong-barong sa Tondo Bitbit ang mga gamot at reseta na dati ay pangarap lang nilang mabili. Sa mansyon ng mga Montemayor, ang hangin ay nananatiling mabigat. Si Doña Gloria ay abala sa pagpaplano ng engagement party ni Daniel at Vanessa na gaganapin sa susunod na buwan. Si Vanessa naman ay panay ang dikit kay Daniel, tila binabantayan ang bawat galaw nito. Napapansin ni Daniel ang mga pasimpleng tingin ng kanyang ina at nobya, mga tinging puno ng pagdududa tuwing umaalis siya ng bahay nang walang paalam. Isang gabi habang naghahanda ang pamilya para sa isang marangyang dinner party kasama ang mga business partners, nakahanap ng tiyempo si Daniel. Habang abala ang lahat sa pag-aasikaso sa mga bisita sa garden, dahan-dahan siyang tumakas papunta sa garahe. Nagpalit siya ng simpleng damit sa loob ng kotse at pinaandar ito palayo bago pa man may makapansin. Ang destinasyon niya Tondo. Pagdating niya sa eskinita,
pumarada siya sa dati niyang pwesto. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pinagtitinginan ng mga tambay. Kilala na siya bilang yung maputing mamang laging may dalang pagkain. May ilang bata pa nga ang kumaway sa kanya. Bit-bit ang mga supot ng Jollibee, isang bucket ng Chicken Joy Jolly Spaghetti at peach mango pie. Naglakad si Daniel patungo sa bahay ni Jessa. Ang amoy ng pritong manok ay humalo sa hangin ng gabi at nakita niyang napapalingon ang mga kapitbahay. Alam niyang ito ang pinakaspesyal na pagkain para sa mga taga roon. Pagkatok niya, si Nico ang nagbukas. Nanlaki ang mata ng bata nang makita ang dala ni Daniel. "Kuya Daniel," sigaw ni Nico at sa unang pagkakataon, niyakap siya nito sa binti. "May Jollibee." Napangiti si Daniel. Ang simpleng tuwa ng bata ay nagpainit sa kanyang puso. Pumasok siya sa loob. Si Aling Remedios ay nakaupo sa banig na kasandal sa dingding. Mas maayos na ang kulay ng kanyang mukha kumpara noong nakaraang linggo, bagamat payat pa rin. Si Jessa naman ay abala sa paghahanda ng hapagkainan, isang maliit na mesa na gawa sa lumang crates na pinatungan ng plywood. "Magandang gabi po, Nay." Jessa, bati ni Daniel habang inilalapag ang pagkain. "Nako, Sir Daniel, nag-abala pa kayo." Sabi ni Aling Remedios, pilit nang ngumingiti. "Kahiya-hiya naman sa inyo. Ang dumi-dumi dito sa amin." "Huwag niyo na po akong tawaging Sir. Daniel na lang po." Sagot ni Daniel habang umuupo sa sahig sa tabi ni Nico. Ang kanyang mamahaling pantalon ay dumikit sa semento pero hindi niya ito ininda. Si Jessa ay tahimik lang na naghain ng kanin at tubig. Ang mga plato nila ay gawa sa plastik na may mga gasgas na at ang baso ay mga garapon ng kape na hinugasan. Pero para kay Daniel, ito ang pinakamasarap na hapunan na makakainan niya. Nagsimula silang kumain. Si Nico ay halos hindi magkandatuto sa pagsubo ng manok at spaghetti. Ang sarap ng kanyang pagkain ay nakakahawa. Si Aling Remedios ay dahan-dahang kumakain ng pie, halatang ninanamnam ang bawat kagat. "Alam niyo po, pangarap ko talagang makapagtapos ng pag-aaral." Biglang kwento ni Jessa habang nilalagyan ng gravy ang kanin ni Nico. "Gusto ko sanang maging teacher. Kaso nung nagkasakit si nanay, kinailangan kong tumigil. Tapos nung namatay si tatay, lalo kaming naghirap." Tumingin si Daniel kay Jessa. Sa liwanag ng nag-iisang bumbilya, nakita niya ang lungkot sa mga mata nito, pero naroon din ang determinasyon. "Pwede ka pa ring mag-aral, Jessa," sabi ni Daniel. "Tutulungan kita. May scholarship program ang kumpanya namin. Pwede kitang ipasok doon." Umiling si Jessa. "Salamat, Sir Daniel, pero kailangan kong magtrabaho para mabuhay kami. Hindi ko kayang pagsabayin ang pag-aaral at paghahanap buhay. E di magtatrabaho ka sa akin." Mabilis na sagot ni Daniel. "Pwede kitang bigyan ng trabaho sa opisina. Hindi bilang katulong kundi bilang clerk o assistant. Mas malaki ang sweldo at may oras ka pa para mag-aral sa gabi." Natigilan si Jessa. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Ang alok na ito ay parang langit na bumaba sa lupa. "Talaga seryoso ka?" "Oo, seryoso ako," sagot ni Daniel at hinawakan niya ang kamay ni Jessa na nakapatong sa mesa. "Gusto kong bumawi sa inyo at nakikita ko na matalino ka at masipag. Sayang ang potensyal mo kung dito ka lang." Sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Ang paghawak ni Daniel sa kamay ni Jessa ay nagpadaloy ng kuryente sa kanilang mga katawan. Si Jessa ay namula at dahan-dahang inalis ang kanyang kamay, pero may ngiti na sa kanyang mga labi. "Salamat, Daniel," bulong niya. "Napakabuti mo." Ang gabing iyon ay puno ng kwentuhan at tawanan. Ikinuwento ni Nico ang tungkol sa kanyang mga kaibigan sa eskinita at ang pangarap niyang maging pulis. Ikinuwento naman ni Aling Remedios ang tungkol sa kabataan niya sa probinsya. Si Daniel, na sanay sa mga formal na usapan tungkol sa negosyo at stocks, ay nakinig ng buong puso. Naramdaman niya na dito sa maliit at maruming bahay na ito, siya ay totoong tao. Hindi siya CEO, hindi siya tagapagmana,
kundi simpleng Daniel lang. Nang magpaalam na siya para umuwi, hinatid siya ni Jessa hanggang sa labas ng eskinita. "Mag-iingat ka sa pag-uwi," sabi ni Jessa. "Ikaw din," sagot ni Daniel. "Babalik ako bukas para sa mga papeles ng trabaho mo." Sumakay si Daniel sa kanyang kotse at pinaandar ito palayo. Ang kanyang puso ay magaan at puno ng pag-asa. Ngunit hindi niya alam na sa dilim sa isang nakaparadang itim na sedan sa kabilang kalsada, may isang pares ng mata ang nakamasid sa kanya. Isang lalaki ang nakaupo sa loob ng sedan, hawak ang isang kamera na may malaking lente. Kinunan niya ng litrato ang bawat sandali, ang pagpasok ni Daniel sa bahay, ang paglabas niya kasama si Jessa at ang kanilang pag-uusap sa tapat ng kotse. Ang flash ng kamera ay hindi napansin ni Daniel. Kinuha ng lalaki ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero. "Hello, Ma'am Vanessa," sabi ng lalaki sa kabilang linya. "Nakuha ko na po ang mga ebidensya. Siguradong magugulat kayo sa makikita nyo. Ang fiancé nyo ay may tinatagong sekreto sa Tondo." Sa kabilang linya narinig ang malamig na tawa ni Vanessa. "Good. Ipadala mo sa akin lahat ngayon din. Sisiguraduhin kong pagbabayaran ng babaeng yan ang pang-ahas niya sa akin." Habang nagmamaneho si Daniel pauwi, akala niya ay natagpuan na niya ang kanyang kaligayahan. Hindi niya alam na ang bagyo ay paparating na at ang sentro nito ay ang mismong babaeng nagpatibok ng kanyang puso sa gitna ng karalitaan. Kinabukasan, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa mansyon ng mga Montemayor. Ang araw ay sumisikat na, ngunit ang kapaligiran sa loob ng bahay ay tila mas madilim pa sa gabi. Sa malawak na garden nakaupo si Doña Gloria at Vanessa sa isang puting wrought iron na lamesa. Sa harap nila ay isang set ng mamahaling English tea at mga platito ng pastries, ngunit walang gumagalaw sa pagkain. Ang atensyon ng dalawang babae ay nakapako sa isang makapal na brown envelope na nakapatong sa gitna ng mesa. Si Vanessa na nakasuot ng eleganteng silk dress at malalaking salaming pang-araw ay dahan-dahang inalis ang kanyang shades. Ang kanyang mga mata ay namamagahalatang umiyak buong gabi, ngunit ngayon ay pinalitan na ito ng nag-aapoy na galit. "Tingnan niyo po ito, tita," sabi ni Vanessa. Ang boses ay nanginginig sa puot habang tinutulak ang envelope palapit kay Doña Gloria. Iyan ang pinagkakaabalahan ng anak niyo tuwing umaalis siya nang walang paalam. Binuksan ni Doña Gloria ang envelope at inilabas ang mga laman nito. 12 ng litrato ang tumambad sa kanya. Mga litrato ni Daniel na pumapasok sa isang maruming eskinita sa Tondo. Mga litrato ni Daniel na kumakain ng kamay sa loob ng isang barong-barong. Mga litrato ni Daniel na tumatawa kasama ang isang batang gusgusin. At ang pinakamasakit sa lahat, mga litrato ni Daniel na nakahawak sa kamay ni Jessa, ang dating katulong na pinalayas nila habang nakatitig dito nang may pagtingin na hindi maitatanggi. Nabitawan ni Doña Gloria ang mga litrato. Ang kanyang mukha ay namutla, pagkatapos ay namula sa matinding kahihiyan at galit. "Ang babaeng yan," bulong niya, ang boses ay parang asido. "Ang hampas lupang yan, matapos nating patirahin dito, pakainin at paswelduhin, ahasin pa ang anak ko." "Sinasabi ko na nga ba, tita?" gatong ni Vanessa, na ngayon ay tumatayo na at nagpapadyak. "Kaya pala, ang lamig-lamig ni Daniel sa akin nitong mga nakaraang araw. Kaya pala ayaw niyang pag-usapan ng kasal dahil may kinakalantari siyang basurera sa Tondo." "Hindi ako makakapayag nito," mariing sabi ni Doña Gloria. Tumayo siya, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Ang pamilya Montemayor ay hindi babagsak dahil sa isang katulong. Ang reputasyon natin, ang pangalan natin, ano na lang ang sasabihin ng mga amiga ko kapag nalaman nilang ang heredero ng Montemayor Group ay nakikipaglaro sa putikan. "Kailangan nating turuan ng leksyon ang babaeng yan, tita," sabi ni Vanessa, ang kanyang mga mata
ay nanlilisik. Hindi pwedeng basta-basta na lang siyang makalusot. Kailangan niyang malaman kung saan siya lulugar. "Huwag kang mag-alala, Hija," sagot ni Doña Gloria habang kinuha ang kanyang cellphone. "Ako ang bahala. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang araw na isinilang siya." Samantala sa tondo, walang kamalay-malay si Jessa sa paparating na unos. Abala siya sa pag-aasikaso kay Aling Remedios. Maaliwalas ang panahon, ngunit biglang kumulimlim ang langit pagsapit ng tanghali. Nagsimulang umambon. Dumating si Daniel sakay ng kanyang SUV. May dala siyang mga prutas at gamot. Pagbaba niya, sinalubong siya ni Nico na may dalang payong bagamat butas-butas na ito. "Kuya Daniel," bati ng bata. "Hello, Nico." Nakangiting bati ni Daniel. Pumasok sila sa loob ng bahay. Naabutan nila si Jessa na nagpupunas ng tumutulong tubig mula sa butas na yero ng bubong. Dahil sa biglaang ulan, tumutulo na naman ang kanilang kisame. "Naku Jessa, basa na ang sahig." Sabi ni Daniel agad na ibinaba ang mga dala at kumuha ng palanggana para saluhin ang tulo. "Pasensya na Daniel," nahihiyang sabi ni Jessa. "Luma na kasi ang yero, wala pa kaming pampagawa. Hayaan mo bukas na bukas din ipapatawag ko ang maintenance crew ng kumpanya para ayusin to," sabi ni Daniel habang inaakyat ang isang silya para takpan ng trapal ang butas. Nagkatinginan sila. Sa gitna ng tumutulong tubig at masikip na bahay, nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan at koneksyon. Ang mga mata ni Daniel ay puno ng pag-aalaga at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jessa na may sumasalo sa kanya. Hindi lang sa tulo ng ulan, kundi sa lahat ng bigat ng buhay. "Salamat," bulong ni Jessa. "Salamat sa lahat." Dahan-dahang lumapit si Daniel. Hinawakan niya ang pisngi ni Jessa. Pinunasan ng isang patak ng ulan na dumapo doon. "Jessa, gusto kitang ilayo dito. Gusto kong bigyan kayo ng maayos na buhay." Sasagot sana si Jessa nang biglang makarinig sila ng malalakas na kalabog mula sa labas. "Hoy, lumabas kayo dyan!" Sigaw ng isang lalaki. Nagulat silang lahat. Sumilip si Nico sa bintana at sumigaw. "Ate, may mga mama sa labas. May dalang pamalo." Mabilis na lumabas si Daniel at Jessa. Sa harap ng kanilang barong-barong, may 5 lalaking mukhang sanggano. May hawak silang mga baseball bat at tubo. Sa likod nila, nakaparada ang isang itim na van. "Sino kayo?" tanong ni Daniel humarang sa pinto para protektahan sina Jessa. "Wala kaming pakialam sa'yo, boss," sabi ng leader ng mga sanggano na may peklat sa mukha. "Ang pakay namin ay yang babaeng yan at ang pamilya niya. Pinapaalis na kayo dito. Ngayon din." "Anong karapatan nyo?" sigaw ni Jessa. "Bayad kami sa upa, hindi nyo kami pwedeng paalisin." "Wala kaming pakialam sa upa," sigaw ng lalaki. "Utos ito ni Ma'am Vanessa. Sabi niya, gibain ang bahay ng mga ahas." Bago pa man makakilos si Daniel, sumugod ang mga lalaki. "Huwag!" sigaw ni Daniel. Sinubukan niyang pigilan ng isa pero tinulak siya nito ng malakas kaya napahandusay siya sa putikan. "Daniel?" sigaw ni Jessa. Nagsimulang pagpapaluin ng mga sanggano ang dingding ng bahay. Basag ang mga bintana. Tumba ang mga paso ng halaman. Ang ingay ng pagkasira ay humalo sa sigawan ng mga kapitbahay na natatakot lumapit. "Tama na, parang awa nyo na. May sakit ang nanay ko sa loob." Iyak ni Jessa. Sinusubukang harangan ang mga lalaki pero tinabig lang siya ng isa kaya tumilapon siya sa tabi ni Daniel. Sa loob narinig nila ang sigaw ni Aling Remedios at ang iyak ni Nico. "Nico, nanay!" sigaw ni Jessa pilit na tumatayo kahit masakit ang katawan. Tumayo si Daniel, ang kanyang mukha ay puno ng putik at galit. "Mga hayop kayo!" sigaw niya at sinuntok ang isa sa mga lalaki. Tinamaan ito sa panga at natumba. Pero 5 ang kalaban. Agad siyang kinuyog ng 4. Pinagsisipa at pinagsuntok si Daniel hanggang sa hindi na siya makabangon.
Iyan ang napapala ng mga nakikisawsaw sa gulo ng mayayaman. Sabi ng leader dumura sa tabi ni Daniel. Tara na, tapos na tayo dito. Umalis ang mga sanggano, sakay ng kanilang van, iniiwan ng barong-barong na halos kalahati na ang sira. Ang bubong ay nakabagsak sa isang gilid. Ang mga gamit sa loob ay nagkalat. Duguan at bugbog sarado, gumapang si Daniel palapit kay Jessa. Jessa, okay ka lang ba? Pero hindi sumagot si Jessa. Nakatulala siya sa kanyang nasirang tahanan. Narinig niya ang pag-ubo ng kanyang ina. Sa loob mas mahina at mas garalgal kaysa dati. Nanay, bulong ni Jessa at tumakbo papasok sa gumuhong bahay. Si Daniel ay naiwan sa labas nakahiga sa putikan habang ang ulan ay lalong lumalakas. Ang sakit sa kanyang katawan ay wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. Alam niyang kagagawan ito ni Vanessa at ng kanyang ina. At alam niyang ito ay simula pa lamang ng totoong digmaan. Ang ulan ay humina, ngunit hindi tumigil. Ang paligid ng ginibang barong-barong ay nagmukhang isang malaking sugat sa gitna ng eskinita. Basag ang mga natitirang pinggan, nagkalat ang mga damit na nabasa ng putik, at ang asul na trapal na nagsisilbing pinto ay punit-punit na. Sa loob ng kalahating gibang istruktura pilit na iniaayos ni Jessa ang higaan ng kanyang ina sa natitirang tuyong bahagi ng sahig. Si Aling Remedios ay nangangatal, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding gulat at stress sa nangyaring pag-atake kanina. Ang kanyang paghinga ay mabigat at pabugso-bugso. Si Nico ay nakaupo sa isang sulok na kabalot sa isang manipis na tuwalya, tahimik na lumuluha sa takot. Sa labas pilit na tumatayo si Daniel. Ang kanyang mukha ay may mga pasa at pumutok ang kanyang labi mula sa suntok ng mga sanggano. Ang kanyang puting polo shirt ay kulay kape na dahil sa putik at dugo. Hindi niya ininda ang sakit ng kanyang katawan. Ang tanging nasa isip niya ay kung paano maililigtas ang pamilyang ito mula sa gulong siya mismo ang may gawa. Jess ang tawag ni Daniel papasok sa sira-sirang bahay. Aalis na tayo rito. Kukunin ko ang kotse. Dadalhin ko kayo sa hotel o sa kondo ko. Hindi na ligtas dito. Umiling si Jessa nang hindi tumitingin kay Daniel. Abala siya sa pagpupunas ng pawis sa noo ng kanyang ina. Hindi kami aalis dito, Daniel. Ito ang bahay namin. Kahit giba na to dito kami. Pero Jessa, babalik sila, utos ito ni Vanessa at ni Mama. Hindi sila titigil hanggat hindi kayo tuluyang nawawala dito. Giit ni Daniel, ang boses ay puno ng desperasyon. At saan kami pupunta sa kondo mo? Para ano? Para mas lalong masabi ng pamilya mo na mukha kaming pera, na totoo ang mga bintang nila na inaahas kita. Tumayo si Jessa at hinarap si Daniel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sakit. Tingnan mo ang nangyari sa amin, Daniel pa. Nanahimik kami, pero dahil sa'yo, nagkaganito ang buhay namin. Bago pa man makasagot si Daniel, isang matinis na boses mula sa labas ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Ayan ba ang tinatawag mong bahay? Mukhang basurahan. Lumingon si Daniel at Jessa. Sa bungad ng eskinita, nakatayo si Vanessa. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang trench coat at itim na leather boots na hanggang tuhod. Sa likod niya ay dalawang malalaking bodyguard na may dalang mga payong para hindi siya mabasa ng ambon. Ang kanyang presensya ay tila isang lason na kumalat sa buong lugar. Ang mga kapitbahay ay nagbulungan at umatras takot sa mga matitikas na lalaki. Vanessa, anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Daniel humakbang palabas upang harangin ang kanyang mapapangasawa. Ngumiti ng mapakla si Vanessa. Pinagmasdan niya si Daniel mula ulo hanggang paa ang duguan at putikang itsura nito. Sinusundo ang basura kong nobyo. My God, Daniel, tingnan mo ang sarili mo. Para kang asong gala. Ipinagpalit mo ang Forbes Park para sa putikan na to. Tinuon ni Vanessa ang kanyang paningin kay Jessa. Ang kanyang mga mata
ay nanlilisik sa pandidiri at selos. Lumapit siya hindi pinansin ang putik na dumidikit sa kanyang mamahaling sapatos. At ikaw duro ni Vanessa kay Jessa. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang pamilya namin. Isang hamak na katulong na hindi marunong lumugar. Ginagamit mo pa ang awa para perahan ang fiancé ko. Wala akong hinihingi sa kanya. Sagot ni Jessa, ang boses ay matatag kahit nanginginig ang buong katawan. Wala kayong karapatang saktan kami at sirain ang bahay namin. Isang malakas na sampal ang pinakawalan ni Vanessa. Ngunit bago pa man ito tumama sa pisngi ni Jessa, mabilis na nahawakan ni Daniel ang braso ni Vanessa. Huwag mong subukang saktan siya. Ang punerarya sa kanto ng tondo ay maliit, madilim at amoy kandila na hinaluan ng alikabok. Walang mamahaling bulaklak, walang malalaking koro ng nagdadasal at walang mahabang pila ng mga nakikiramay. Tanging ilang kapitbahay lamang ang nag-abot ng barya sa garapon na nakapatong sa ibabaw ng abuluyan. Sa gitna ng silid na kaburol ang puting kabaong na gawa sa murang kahoy. Sa loob nito ay ang payapang mukha ni Aling Remedios. Nakatayo si Jessa sa tabi ng kabaong. 3 araw na ang nakalipas mula nang mamatay ang kanyang ina, ngunit hindi pa rin siya umiiyak mula noong gabing iyon. Ang kanyang mga mata ay tuyo at malamig, tila naubos na ang lahat ng luha sa kanyang katawan. Nakasuot siya ng isang lumang itim na t-shirt at ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit. Hawak niya ang kamay ni Nico na patuloy pa ring sumisinghot habang nakatingin sa salamin ng kabaong. Bumukas ang pinto ng punerarya at pumasok si Daniel. Nakasuot siya ng itim na polo, ngunit hindi ito mamahalin. Ang kanyang mukha ay may mga pasa pa rin mula sa pambubugbog ng mga tauhan ni Vanessa at ang kanyang mga mata ay pugto sa kawalan ng tulog. Naglakad siya palapit sa kabaong. Ang mga kapitbahay na naroon ay umiwas ng tingin, hindi alam kung paano tatratuhin ang lalaking naging dahilan ng gulo. At sa kabilang banda, ang nagbayad para sa burol na ito. Huminto si Daniel sa tabi ni Jessa. Tiningnan niya ang mukha ni Aling Remedios sa likod ng salamin. Ang bigat ng kanyang konsensya ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumuhod, sa sementadong sahig ipinikit ang kanyang mga mata at nagdasal ng patawad. Patawad dahil hindi niya naprotektahan ang pamilyang ito. Patawad dahil dinala niya ang demonyo sa kanilang pintuan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at tumayo, hinarap niya si Jessa. "Jessa!" Bulong niya, ang boses ay basag. "Patawarin mo ako. Wala akong mukhang maihaharap sa inyo, pero nandito ako. Tutulungan ko kayo ni Nico na magsimula ulit. Bibilhan ko kayo ng bahay. Papag-aralin ko si Nico. Gagawin ko ang lahat." Tiningnan siya ni Jessa. Walang galit sa kanyang mga mata, walang sigaw, walang panunumbat. Ang tanging naroon ay isang nakakabiinging lamig na mas nakakatakot kaysa sa anumang sampal. "Umalis ka na, Daniel." Mahinang sabi ni Jessa, ang kanyang boses ay parang hangin na walang emosyon. "Jessa, pakinggan mo ako." "Sabi ko, umalis ka na." Ang boses ni Jessa ay tumaas ng bahagya, ngunit agad din niyang ibinaba, tila walang sapat na lakas para makipagtalo. Tiningnan niya si Daniel ng diretso sa mata. "Hindi mo ba naintindihan? Tuwing lumalapit ka sa amin, may nasisira. Tuwing sinusubukan mong tumulong, may namamatay. Hindi ko kailangan ng bahay mo. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko ay ang nanay ko. At pinatay niyo siya." Napalunok si Daniel. Bawat salita ni Jessa ay parang kutsilyong bumabaon sa kanyang puso. "Hindi ko ito ginusto, Jessa. Alam mong hindi ko sinadya. Pero nangyari pa rin," sagot ni Jessa. At sa unang pagkakataon, isang luhang tumakas mula sa kanyang mga mata at mabilis na gumuhit sa kanyang pisngi. "Ang yaman mo, Daniel, ay isang lason. At ayaw ko nang malason pa kami ni Nico. Umalis ka na at wag na wag ka nang babalik. Iyon ang pinakamalaking tulong na maibibigay mo sa amin." Umatras si Daniel.
Nakita niya ang takot sa mga mata ni Nico na pilit nagtatago sa likod ng kanyang ate. Alam ni Daniel na tama si Jessa. Wala siyang karapatang manatili. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas ng punerarya. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada ng tondo, naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Ngunit kasabay nito isang apoy ng paghihimagsik ang nagsimulang magliyab sa kanyang dibdib. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito pabalik sa Forbes Park. Pagdating niya sa mansyon ng mga Montemayor, inabutan niya ang isang eksenang lalong nagpainit ng kanyang ulo. Sa malawak na sala, nagtatawanan si Doña Gloria at Vanessa habang umiinom ng mamahaling wine. Nakapaligid sa kanila ang mga katalog ng kasal at mga disenyo ng gown. Para sa kanila, ang araw na ito ay isang ordinaryong araw lamang ng pagpaplano para sa isang magandang kinabukasan, habang sa kabilang bahagi ng lungsod, isang pamilya ang nagluluksa dahil sa kanilang kalupitan. Bumukas ang malaking pintuan ng marahas. Ang pagkalabog nito sa pader ay naging dahilan upang mapahinto ang dalawang babae sa pagtawa at lumingon. Pumasok si Daniel, ang kanyang mukha ay madilim na parang bagyo. Ang kanyang sapatos ay nag-iwan ng mga bakas ng putik sa makintab na marmol na sahig. "Daniel, saan ka galing? Bakit ang dumi-dumi mo?" tanong ni Doña Gloria. Inilalapag ang kanyang wine glass nang may pagkabigla. "Galing ako sa burol." Malamig na sagot ni Daniel habang naglalakad palapit sa kanila. "Sa burol ng babaeng pinatay niyo." Tumayo si Vanessa, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkainis. "Oh please Daniel, namatay siya sa sakit, hindi dahil sa amin. Huwag mong isisi sa akin ang kahinaan ng katawan ng matandang yon." Hindi nakapagpigil si Daniel. Mabilis siyang lumapit sa lamesa at sa isang malakas na galaw ng kanyang braso, winalis niya ang lahat ng laman nito. Bumagsak ang mga wine glass, ang mamahaling bote, at ang mga katalog sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Napasigaw si Vanessa at umatras sa takot, habang si Doña Gloria ay nanlaki ang mga mata sa gulat. "Tumigil ka!" Sigaw ni Daniel, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa matataas na kisame ng bahay. Dinuro niya si Vanessa. "Pinuntahan mo sila, sinira mo ang bahay nila. Ibinuhos mo ang maruming tubig sa taong wala namang kasalanan sa'yo. Mamamatay tao ka." "Daniel Montemayor, ano bang pumasok sa utak mo?" Sigaw ni Doña Gloria. Lumapit at hinarap ang kanyang anak. "Bakit mo pinagtatanggol ang mga basurang yon kaysa sa sarili mong mapapangasawa?" Hinarap ni Daniel ang kanyang ina. Ang takot na palagi niyang nararamdaman kay Doña Gloria ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng matinding puot. "Wala akong mapapangasawa," maring sabi ni Daniel. Tinitigan si Vanessa bago ibinalik ang paningin sa ina. "Hindi ko papakasalan ang isang demonyong katulad niya. Kanselado na ang kasal na ito." "Hindi mo pwedeng gawin yan," tili ni Vanessa. "Nakapirma na ang mga kontrata ng pamilya natin. Nakasalalay dito ang merger ng ating mga kumpanya. Wala akong pakialam sa merger. Wala akong pakialam sa pera nyo." Sigaw ni Daniel. "Lahat ng meron kayo ay galing sa pag-apak sa ibang tao. Nakakadiri kayo. Nakakadiri ang bahay na to." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Daniel. Galing ito kay Doña Gloria. Ang palad ng matanda ay namula sa lakas ng pagkakasampal. "Huwag mo akong sinisigawan sa sarili kong pamamahay." Nanginginig na sigaw ni Doña Gloria. "Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat ng yaman mo. Ako ang nagpalaki sa iyo para maging isang Montemayor. At ngayon, itatapon mo ang lahat dahil lang sa isang patay-gutom na katulong." Hinawakan ni Daniel ang kanyang namumulang pisngi, ngunit hindi siya umiwas ng tingin. Tinitigan niya ang kanyang ina ng may matinding determinasyon. "Hindi niyo ako pinalaki para maging tao, Mama. Pinalaki niyo ako para maging isang makina na tagapagmana ng inyong pera." Sagot ni Daniel
Ang boses ay tahimik ngunit nakakamatay sa tindi. Pero tapos na ako. Ayoko na sa yaman ninyo. Ayoko na sa pangalan ninyo. Tumingin si Doña Gloria kay Daniel nang may panlilibak. Gusto mong magpakabayani. Sige, umalis ka. Lumayas ka sa bahay na to. Pero tandaan mo, Daniel, oras na humakbang ka palabas ng pintong, yan wala kang dadalhin ni isang kusing. Ipa-freeze ko ang lahat ng bank accounts mo. Kukunin ko ang kotse mo. Lahat ng meron ka ay sa akin. Inakala ni Doña Gloria na ang banta ng kahirapan ay magpapabalik sa katinoan ni Daniel. Sanay siya na nakokontrol niya ang kanyang anak gamit ang pera. Ngunit nagkamali siya. Walang pag-aalinlangan inilagay ni Daniel ang kanyang kamay. Sa bulsa, inilabas ang mga susi ng kanyang SUV at ang kanyang mga credit card. Padabog niya itong ibinagsak sa mesa sa harap ng kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang mamahaling relo mula sa kanyang pulso at inihagis ito sa ibabaw ng mga susi. Pagkatapos, hinubad niya ang kanyang jacket at itinapon sa sahig. Iyon na ang lahat ng yan, sabi ni Daniel. Tinalikuran niya ang kanyang ina at si Vanessa. Daniel, kapag lumabas ka dyan, huwag ka nang babalik, wala na akong anak. Banta ni Doña Gloria ang kanyang boses ay pumipiyok sa galit. Hindi lumingon si Daniel. Nagpatuloy siya sa paglalakad, palabas ng mansyon, papunta sa madilim na gabi. Walang pera, walang sasakyan, at walang tahanan. Ngunit sa unang pagkakataon, sa kanyang 32 taong pamumuhay naramdaman ni Daniel na siya ay malaya. Ang bigat ng ginto ay nawala sa kanyang mga balikat at handa na siyang harapin ang mundo nang walang ibang sandata, kundi ang kanyang sariling mga kamay. Lumipas ang 2 buwan mula nang lisanin ni Daniel ang marangyang buhay sa mansyon ng mga Montemayor. Ang dating CEO na sanay sa aircon, mamahaling kape at mga nakahilerang sasakyan ay nagising sa isang bagong realidad. Nakitira siya sa isang maliit na kwarto sa itaas ng isang talyer sa Sampaloc, kung saan siya nagtatrabaho bilang assistant mechanic. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro papel lang ang hinahawakan, ngayon ay laging may mantsa ng langis at grasa. Wala siyang balita kay Jessa. Tinupad niya ang pangako na hindi na magpapakita kahit na gabi-gabi siyang binabagabag ng pangungulila. Nabalitaan niya lang mula sa isang dating kapitbahay sa Tondo na nagtitinda na raw si Jessa ng kakanin sa palengke para maitaguyod ang pag-aaral ni Nico. Isang hapon ng Setyembre, dumilim ang buong Maynila. Hindi ito ordinaryong ulan. Ang langit ay naging kulay uling at ang hangin ay nagsimulang umihip ng may kakaibang lakas. Ibinaba ng Pag-asa ang Signal Number 3. Isang malakas na bagyo, si Bagyong Carding, ang direktang tatama sa lungsod. Nasa talyer si Daniel, tinatakpan ng trapal ang mga kagamitan nang pumasok ang balita sa radyo. Inaasahan ang matinding pagbaha sa mga mababang lugar sa Maynila, partikular sa Tondo, Navotas at Malabon. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas agad. Natigilan si Daniel. Tondo. Ang barong-barong ni na Jessa ay sira-sira na mula pa noong guluhin ito ng mga tauhan ni Vanessa. Hindi kakayanin ng yero at plywood na yon ang lakas ng bagyong ito, lalo na ang baha. Walang pag-aalinlangan, binitawan niya ang hawak na wrench. Nilapitan niya ang kanyang amo, si Mang Berting. Mang Berting, kailangan ko pong hiramin ang lumang owner type jeep niyo. May kailangan lang po akong iligtas. Pakiusap ni Daniel, ang boses ay puno ng pagmamadali. Nakita ng matanda ang determinasyon sa mga mata ni Daniel. Ihinagis nito ang susi. Mag-iingat ka, Daniel. Lampas tao na raw ang tubig sa ilang bahagi doon. Pinasibad ni Daniel ang lumang jeep sa gitna ng humahagupit na hangin at ulan. Ang kalsada ay mabilis na napuno ng tubig. Nababali ang mga sanga ng puno, nagliliparan ang mga yero, at ang mga poste ng kuryente ay nagbabadyang bumagsak. Ang bawat metro na tinatahak niya ay isang pakikipaglaban sa kalikasan. Pagdating niya sa bungad ng Tondo, hindi na kayang pumasok ng sasakyan. Ang tubig baha ay abot dibdib na
at patuloy pang tumataas dahil sa pag-apaw ng estero. Ang kulay ng tubig ay itim puno ng basura, burak at panganib. Bumaba si Daniel at lumusong sa malamig at maduming tubig. Wala siyang pakialam kung anong sakit ang makuha niya. Ang tanging nasa isip niya ay si Jessa at si Nico. "Jessa?" Sigaw ni Daniel, ngunit ang boses niya ay nilunod ng ugong ng bagyo. Naglakad siya ng pilit sumasalungat sa agos ng baha. Pumasok siya sa eskinita kung saan naroon ang bahay ni na Jessa. Ang tanawin ay nakakapanlumo. Karamihan sa mga barong-barong ay inanod na o tuluyang bumagsak. Nakita niya ang mga tao na nag-uunahang umakyat sa mga bubong ng mga mas matitibay na bahay. Nang marating niya ang pwesto ni na Jessa, halos gumuho ang mundo niya. Ang kalahati ng kanilang bahay ay nawala na tinangay ng malakas na agos. Ang natitira na lang ay ang bahagi ng dingding na may bintana. Sa ibabaw ng natitirang yero, nakakapit ng mahigpit si Jessa. Yakap-yakap niya si Nico gamit ang isang braso habang ang kabilang kamay ay nakahawak sa isang haligi na anumang oras ay bibigay na. Basang-basa sila nanginginig sa matinding lamig at ang tubig ay abot na sa kanilang mga paa kahit nasa itaas na sila. "Jessa, Nico," sigaw ni Daniel kumakaway para makuha ang atensyon nila. Napatingin si Jessa sa ibaba. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Daniel na nakikipaglaban sa baha. "Daniel, huwag kang lumapit. Delikado." Sigaw ni Jessa pabalik. "Hindi ko kayo iiwan dyan," sagot ni Daniel. Lumangoy siya papalapit, iniwasan ang mga lumulutang na kahoy at yero na nagbabadyang tumama sa kanya. Nang makalapit siya, nakita niyang unti-unti nang humihina ang pagkakapit ni Jessa. Ang haligi na kinakapitan nila ay nagsimula ng umuga dahil sa puwersa ng tubig. "Ibigay mo sa akin si Nico." Utos ni Daniel pumuwesto sa ibaba nila. "Natatakot ako." Iyak ni Nico, mahigpit na nakakapit sa leeg ng kanyang ate. "Nico, makinig ka kay Kuya Daniel, tumalon ka sa kanya." Pilit ni Jessa inaalis ang mga braso ng bata sa kanyang leeg. Nag-aalangan man ipinikit ni Nico ang kanyang mga mata at tumalon pababa. Sinalo siya ni Daniel ng buong lakas. Ang bigat ng bata at ang puwersa ng agos ay muntik nang magpalubog kay Daniel, ngunit nakakapit siya sa isang lumutang na gulong. "Yakap ka lang ng mahigpit sa leeg ko, Nico," sabi ni Daniel. Inilagay ang bata sa kanyang likuran. Muling tumingin si Daniel paitaas. "Jessa, ikaw naman talon na." Bago pa man makasagot si Jessa, isang malakas na ihip ng hangin ang sumalpok sa natitirang dingding. Ang marupok na haligi ay tuluyang nabali. Kasabay nito bumagsak ang yero kung saan nakapatong si Jessa. "Jessa," sigaw ni Daniel nang makitang nahulog si Jessa sa rumaragasang tubig. Agad na lumubog si Jessa. Hindi siya marunong lumangoy. Ang madilim na tubig ay mabilis na humigop sa kanya. "Nico, kumapit ka sa gulong na to, huwag kang bibitaw." Utos ni Daniel sa bata bago siya sumisid sa maruming baha. Madilim sa ilalim. Walang makita si Daniel. Kinapa niya ang tubig, pilit na hinahanap ang katawan ni Jessa. Kinakapos na siya ng hininga nang biglang madama ng kanyang kamay ang buhok nito. Mahigpit niyang hinawakan si Jessa sa baywang at pilit na hinila pataas. Sabay silang umahon, parehong humihingal. Umuubo si Jessa ng tubig baha, takot na takot at nanginginig. Inalalayan siya ni Daniel palapit sa gulong kung saan nakakapit si Nico. "Daniel!" Umiiyak na, sabi ni Jessa, mahigpit na nakakapit sa braso ng binata. Akala ko mamamatay na ako." "Hindi ako papayag, Jessa. Hindi na." Mariing sagot ni Daniel, inakbayan siya habang pilit silang lumalangoy palayo sa panganib. Ginamit ni Daniel ang lahat ng natitirang lakas para hilahin ang gulong kung saan nakasakay si Nico at nakakapit si Jessa. Inabot sila ng halos 1 oras bago narating ang mataas na bahagi ng kalsada kung saan nakaparada ang jeep
na hiniram niya. Hilahod silang sumampa sa sasakyan. Isinara ni Daniel ang mga trapal ng jeep para kahit papaano ay makaiwas sila sa hagupit ng hangin. Sa loob ng masikip na sasakyan, basang-basa, giniginginaw at puno ng putik magkakasama ang tatlo. Niyakap ni Jessa si Nico nang mahigpit humahagulgol habang hinahalikan ng ulo ng kapatid. Ligtas sila. Buhay sila. Tiningnan ni Jessa si Daniel. Nakasandal ang binata sa manibela, humihingal at may malaking hiwa sa braso dahil sa tumamang yero kanina. Tumutulo ang dugo nito, humahalo sa tubig ulan. Unti-unting bumigay ang pader ng galit at pride ni Jessa. Umusog siya palapit kay Daniel at hinawakan ang sugatang braso nito. "Bakit ka bumalik?" Umiiyak na tanong ni Jessa. "Bakit itinaya mo ang buhay mo para sa amin matapos kitang ipagtabuyan?" Tumingin si Daniel kay Jessa. Wala na ang makintab na sapatos, wala na ang mamahaling damit, wala na ang apelyidong nagbibigay ng kapangyarihan. Ang nasa harap ni Jessa ay isang lalaking nag-alay ng lahat, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng dugo at pawis. "Wala na akong babalikan, Jessa." Mahinang sagot ni Daniel, ang boses ay nanginginig sa lamig. "Iniwan ko na ang pamilya ko. Pinutol ko na ang ugnayan ko sa kanila. Wala na akong pera. Wala na akong kotse, bahay. Katulad niyo, wala na rin akong tirahan." Natigilan si Jessa. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Ginawa mo yon." Tumango si Daniel. "Dahil naintindihan ko ang sinabi mo, lason ang yaman nila. At ayoko nang maging bahagi ng kalupitang yon. Mas pipiliin ko pang maging mahirap kaysa mabuhay kasama ng mga demonyo." Hindi na napigilan ni Jessa ang kanyang emosyon. Binitiwan niya si Nico at niyakap si Daniel ng mahigpit. Ito ang unang pagkakataon na hinawakan niya ang lalaki, hindi dahil sa takot o awa, kundi dahil ba sa pagkilala sa kabutihan nito. Ibinuhos niya ang lahat ng naiwang luha, luha para sa inaluha, para sa nawalang bahay at luha para sa lalaking ito na isinuko ang mundo nito para sa kanya. Niyakap din ni Daniel si Jessa. Sa gitna ng umaatungal na bagyo sa labas, nahanap nila ang kapayapaan sa loob ng maliit at lumang jeep. Basang-basa sila, walang pera at walang kasiguraduhan kung ano ang kakainin bukas o kung saan sila titira. Ngunit habang magkayakap sila, alam nila na hindi na sila nag-iisa. Ang unos na sumira sa lahat ng material na bagay sa kanilang paligid ay siya ring tuluyang naghugas sa mga kasalanan ng nakaraan. Sila ngayon ay pantay, dalawang kaluluwang handang harapin ang bukas ng magkasama. 2 taon na ang nakalipas mula noong gabi ng matinding bagyo. Ang Maynila ay nagpatuloy sa pag-ikot, ngunit para sa ilang tao, ang takbo ng kanilang buhay ay tuluyan ng nagbago. Sa isang maliit na apartment sa Sampaloc, sikat ng araw ang pumapasok mula sa bukas na bintana. Ang hangin ay amoy bagong lutong pandesal at mainit na kape. Ang apartment ay hindi malaki, isang sala na nagsisilbi ring kusina at 2 maliliit na kwarto, ngunit ito ay malinis, maayos at higit sa lahat puno ng buhay. Nakatayo si Daniel sa harap ng maliit na salamin sa banyo, inaayos ang kwelyo ng kanyang asul na pulo. Wala na ang mga mamahaling suit na yari sa Italy, wala na rin ang makinang na relo sa kanyang pulso. Ang kanyang mga kamay ay may mga kalyo na ngayon, tanda ng 2 taong pagtatrabaho, hindi sa opisina, kundi sa isang maliit na paggawaan ng mga sapatos na siya mismo ang nagtayo. "Kuya Daniel, kakain na po." Sigaw ni Nico mula sa labas. Ang boses ng bata ay masigla at buo malayo sa payat at takot na batang nakilala ni Daniel sa madilim na eskinita ng tondo. Nakasuot si Nico ng malinis na uniforme, handa nang pumasok sa eskwela bilang isang grade 6 na student. Lumabas si Daniel ng banyo at ngumiti. Sa hapagkainan nakahanda ang simpleng almusal, itlog sinangag at ang pandesal na binili ni Nico.
Sa tapat ng mesa nakatayo si Jessa nagtitimpla ng kape. Ang buhok ni Jessa ay nakalugay, hindi na nakatali, nang mahigpit dahil sa pagod at stress. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at ang kanyang mga mata ay may kislap ng pag-asa na matagal na niyang inakalang nawala. Nakasuot siya ng disenteng blusa at palda. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang isang teacher's aide sa isang pampublikong paaralan sa umaga at nag-aaral ng education sa gabi gamit ang perang pinagtutulungan nilang kitain ni Daniel. "O, kumain ka na," sabi ni Jessa. Inilalapag ang tasa ng kape sa harap ni Daniel. "Malaki ba ang delivery niyo mamaya sa patahian?" "Medyo," sagot ni Daniel habang umuupo. Kinuha niya ang pandesal. 50 pares ng sapatos ang kailangang i-deliver sa Marikina mamayang hapon. Pero kaya naman, magagaling ang mga nakuha nating tauhan mula sa Tondo. Ginamit ni Daniel ang kanyang kaalaman sa pagnenegosyo upang magtayo ng isang maliit na negosyo ng sapatos. Imbes na kumuha ng mga skilled workers mula sa labas, nag-alok siya ng trabaho at training sa mga dating kapitbahay ni Jessa na nawalan ng tirahan dahil sa bagyo. Hindi ito nagbabayad ng milyon-milyon tulad ng kumpanya ng kanyang pamilya, ngunit sapat ito upang mabigyan sila ng disenteng buhay at makatulong sa iba. "Swerte talaga nila sa iyo, Kuya Daniel," sabi ni Nico habang sumusubo ng kanin. Sabi ni Mang Boyet, kung hindi daw dahil sa patahian mo, baka namamalimos pa rin sila hanggang ngayon. Ginulo ni Daniel ang buhok ng bata. "Swerte din ako sa inyo, Nico." Nagkatinginan sila ni Jessa. Ang nangiti ni Jessa ay sapat na upang pawiin ang anumang pagod ni Daniel. Ang pagmamahal na nabuo sa pagitan nila ay hindi dumaan sa mga romantikong date, sa mamahaling restaurant o pagbibigayan ng brilyante. Ito ay nahubog sa gitna ng baha sa amoy ng estero, sa pagkawala ng mga mahal sa buhay at sa sabay nilang pagbangon mula sa putikan. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng naglalakihang pader ng Forbes Park, ang kapaligiran ay ibang-iba. Ang mansyon ng mga Montemayor ay nanatiling malaki at magarbo. Ngunit ang katahimikan sa loob nito ay nakakabingi. Wala ng mga party, wala ng mga tawanan. Nakaupo si Doña Gloria sa kanyang wheelchair sa gilid ng malaking bintana, nakatingin sa labas nang walang emosyon. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang ma-stroke siya matapos malaman na tuluyang umatras ang pamilya ni Vanessa sa merger dahil sa eskandalo ng kanselasyon ng kasal. Si Vanessa ay umalis ng bansa at nagpakasal sa iba. Ang kalahati ng katawan ni Doña Gloria ay paralisado. Hindi na siya makapagsalita ng maayos. Ang mga katulong na nag-aalaga sa kanya ay gumagawa lang ng kanilang trabaho dahil sa sweldo. Walang bakas ng tunay na malasakit o pagmamahal sa kanilang mga kilos. Ang kanyang yaman na buong buhay niyang iningatan at ipinagmalaki ay hindi nakabili ng kalusugan ni hindi rin ito nakumbinsi ang kanyang kaisa-isang anak na bumalik. Bawat araw tinitingnan niya ang bakanting upuan sa mahabang dining table, naaalala ang araw na pinalayas niya si Daniel. Kung meron man siyang natutunan ng huli na ang lahat ito ay ang katotohanang ang pinakamalamig na lugar sa mundo ay isang malaking bahay na walang pamilya. Walang pag-ibig sa kanyang yaman, tanging pag-iisa lamang ang kanyang kinahinatnan. Bumalik ang eksena sa maliit na apartment sa Sampaloc. Pagkatapos kumain, hinatid ni Daniel at Jessa si Nico sa sakayan ng jeep papuntang paaralan. Kumaway ang bata bago sumakay. Naiwan silang dalawa sa gilid ng kalsada. Ang umaga ay maingay dahil sa mga sasakyan at mga taong nagmamadali. Ngunit para kay Daniel at Jessa, nasa kanila ang buong kapayapaan. Hinawakan ni Daniel ang kamay ni Jessa. Hindi na ito malambot tulad ng dati. May mga gaspang na rin ito mula sa paglalaba at pagtatrabaho. Ngunit para kay Daniel, ito ang pinakamagandang kamay na nahawakan niya. "Gusto mo bang dumaan muna sa sementeryo mamaya pagkatapos ng trabaho?" tanong ni Daniel.
Gusto kong dalhan ng bulaklak si Aling Remedios. E tumango si Jessa sumandal ng bahagya sa balikat ni Daniel. Gusto ko yan. Alam kong masaya na si nanay ngayon. Nakikita niya na maayos na tayo. Huminga ng malalim si Daniel at tumingin sa asul na kalangitan. Naalala niya ang araw na una niyang nakita si Jessa sa mansyon na kaluhod at umiiyak dahil sa isang nawawalang singsing na brilyante. Naalala niya ang dilim ng tondo, ang amoy ng sakit at ang lamig ng bagyo. Lahat ng yon ay nagturo sa kanya ng isang mahalagang leksyon na hindi kailanman maituturo ng kanyang pera. Ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng pera, sa bangko, sa laki ng bahay o sa kinang ng brilyante. Nasusukat ito sa kakayahan mong magmalasakit sa kapwa, sa tapang mong ipaglaban ng tama, at sa pagmamahal ng mga taong pipiliing manatili sa tabi mo kahit wala ka nang maibigay kundi ang sarili mo. Dahan-dahang inangat ni Daniel ang kamay ni Jessa at hinalikan ito. Sa daliri ni Jessa ay walang brilyanteng singsing, tanging isang simpleng singsing na pilak na binili ni Daniel mula sa kanyang unang buwang kita sa patahian. Ngunit para sa kanila, ito ang pinakamahalagang alahas sa buong mundo. Tara na, yaya ni Daniel ngumingiti. Tara. Sagot ni Jessa, ibinabalik ang nangiti. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa kanto, handang harapin ang isa na namang araw ng pagkayod. Hindi na sila mga biktima ng kahirapan at kalupitan. Sila ay mga mandirigma ng buhay na natagpuan ang pinakamalaking kayamanan sa puso ng bawat isa. Sa huli, ang pag-asa ay hindi isang bagay na isinusuot. Ito ay isang desisyon na ibigin at ipaglaban ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo.